Naku, kakaiba itong balitang ito. Paano ito ngayon i-deny? Paano ngayon ito nila lulusutan? Parang ito na yung pagpapatunay ng mga dati ng pinag-usapang balita. Ang tinutukoy ko po yung pag-amin ng Chinese media na meron talaga silang kakampi or nagagamit o ginagamit ng mga Pilipino. Yan po sa isyu ng West Philippine Sea at paninindigan ng China at pinaninindigan na sila ay merong karapatan sa exclusive economic zone ng Pilipinas na controversial na West Philippine Sea nga po or WPS. Nako, yan ang mabigat. Kaya ayaw na natin pangalanan, individual, pero ang tinutukoy dito ay ang kampo po ng mga Duterte. Dahil alam naman natin yung mga yan ay hindi man lang kahit minsan nagkundina o nagbigay ng kahit anong pahayag against China. At mas tinututulan pa nga nila na tutulan itong ating gobyerno at siraan ng gobyerno sa ating mga ginagawa. Itong paglalabas po ng media ng China na sinasabing sila merong kakampi at ginagamit sa kanilang paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi na ho bago. Pero pag-confirm lang kung yung magugunita, dati inamin na po ni Administrator and Chief Executive Officer po ng CESA, Cagayan Economic Zone Authority, na si Ponce Enrile. Ano po yun? Cristina, yung anak ni Secretary Johnny Enrile, ang Chief Legal Counsel ng ating Pangulo. Ano ba sinabi ng batang Enrile? Merong siyang nakuhang impormasyon sa Cagayan na meron talagang mga vlogger identify sa mga anti-Marcos na ginagamit at nagpapagamit sa China. Yan ho yung sinabi niya ron . Siyempre, nag-deny lang yung mga inakusahan at pinangalanan. Pero, siyempre, hindi naniniwala ang tao ron. Mas naniniwala ang tao doon sa sinabi ni Katrina Enrile dahil meron siyang impormasyon mula sa mga Chinese at saka ho sa Cagayan. Kasi ang Cagayan ay napakalapit sa China. Maraming negosyante sa Cagayan na make loyalty sa Pilipino at hindi ang loyalty sa China. Kaya identify nila yung posibleng nagagamit. At ngayon, nasundan pa itong pag-amin mismo ng Chinese media na meron sila talagang kakampi rito. So, di ba, lumulutang yung mga may pagkatraidor, makapili na Pilipino. Ito man ay senador, ito man ay politiko, ito man ay dating politiko o mga followers nila, kayo po yun. Nasaan na inyong konsensya? Meron kayo nun? Yung konsensya ay galing sa ating sarili. Hindi po yan nabibili. O hindi rin po yan nagagawang batas. Pang sariling kalooban yan. Kung wala kayo yan, ayan ang mabigat. Kumakampi kayo sa nang hihimasok, nananakop, nang aagaw ng ating property na People's Republic of China. Sa halip na tulungan nyo na yung ating bansa ay maging malakas, maging matatag at hindi tayo maagawan ng kahit na sinong dayuhan. Na dati nang sinabi ng ating Pangulong Marcos sa United Nations General Assembly sa New York at sa lahat ng kanyang mga biyahe sa abroad, ni isang pulgada o katiting ng kaperasong lupa ng Pilipinas ay kanyang ipaglalaban at hindi niya ipamimigay. Napakagandang argumento at prinsipyo yan. Bakit hindi niyo magawa? Bahala na po kayo kung ano inyong tingin doon sa mga taong patuloy, nananahimik, nagpapagamit, ginagamit, nagiging traidor sa bansang ito at sa ating mga mamamayang Pilipino. Nakakaya. Di ba? Kung hindi sila nahiya sa kanilang sarili at kanilang pamilya, tayong mga Pilipino na mayroong paninindigan at pagmamahal, ikinakakahiya natin yan. Kasi yan ay putok sa international. Yun hong media ng Chinese government, ng People's Republic of China, ay pinakakalat yan sa buong mundo. Matindi yung kanilang global disinformation campaign laban sa mga bansa na gusto nilang agawan ng property, gusto nilang sakupin o gusto nilang pakialaman kasama ang Pilipino, kasama ang Pilipinas. Kaya global yan. So, nakakarating sa buong mundo yung pagiging traidor ng iilang Pilipino. Di ba? Matutuwa tayo doon? Siyempre hindi. Pero bahala na kailang pamilya. At tayo po, kaya ko tinatalakay ito. Huwag tayong sumama sa kailang ginagawa.
Ibang level na ang kailang ginagawa ngayon, pananakot na, inuulit ko yung aking mga sinabi sa nakaraang video. Huwag tayong maniwala dyan. Delikado yan. Tulungan natin ang ating Pangulo at ang ating military. Lalo na ngayon, padami ng padami ang mga bansang nakakaunawa at sumasali sa atin. Halos lahat ng mga bansa sa mundo gusto makipagbalikatan sa atin. Nagsalita na hindi lang ang European Union, hindi lang ang Amerika, ang Canada, ang Japan, South Korea, ang mga bansa sa Middle East, dito sa mga bansang kapitbahay natin, at yung iba pa katulad ng Australia, ang New Zealand, ang Africa, naniniwala sa international law. Mali ang ginagawa ng China. Tapos may mga Pilipino pro-China. Ano naman pinanghuhugutan nyo kung hindi, ay naku, bahala na kayo. Yan ang nangyayari. Yun ang malupit, di ba? Hindi lang nakikiisa, isa pa hong malaking grupo. Ulitin ko yung sinabi ko nung isang araw, yung G7, napakalaking grupo niyan. Mga mayayaman, magagandang ekonomiya ng mga bansa sa mundo yan. Ilang bansa, Germany, France, America at Canada ang mga member dyan. Japan. Kaya nga G7, grupo yan ng mga pilim-pili ng mga bansang mayaman. Kinull out na ang China. At sinabing tama ang ginagawa ng Pilipinas. Sinuportahan na tayo. Diba? Kaya nakaka-proud bilang Pilipino. Ngayon lang nangyari ito. Nung panahon ni Aquino, walang ganyan. Nung panahon ni Aquino, nailaban sa International Court, nanalo tayo. Panahon ni Gloria, walang ganyan. Kasi si Gloria parang may pagka-China rin ang dating. Diba? Kay Erap, wala rin masyado. Pero hanggang ginawa lang ni Erap, yung sinadsad yung BRP, Sierra Madre, hanggang ngayon napapakinabangan natin. Kahit hindi siya nakatapos, at least mayroong legacy na naiwan. Kay Duterte, wala talaga. Iba ang treatment sa atin ng international community. Kasi nga, pini-PI niya eh. Pati nga Santo Papa, pini-PI, di ba? Alam naman natin yan, di naman may kakailayan. Ngayon, si Pangulong Marcos, independent foreign policy. Kinakaibigan ng lahat. Tapos naninindigan pa tayo. Kaya yung sinasabi lang mahina si Pangulong Marcos, mabait lang pero hindi mahina. Kasi yung international community, nakuha na niya. Business group, mga turista, at mga counterpart na mga presidente, prime minister, at iba't ibang ma-influensyang bansa, sumusuporta na sa atin. Galit sa China. Kaya kapag tayo pinakailaman ng tuluyan ng China, magugutom yan China. Masasanksyon yan. Wala silang ipapakain doon sa 1.3 milyon na kailang mamamayan pag sinanksyon sila sa business at kailan pera ng international community na kakampi ng ating bansa. Yan po yung positibo sa atin. Kaya yung mga nag-aalanganin pa dyan, nagpapagamit kayo sa kaperasong pera, barya lang, walang mangyayari sa inyo yan. Ito sinasabi ko, maniwala kayo sa hindi yan ang pwedeng mangyari. Pag sinanksyon, pinahirapan ang negosyo ng China, saan kukuha ng pera ang China? Paano papakainin yung kanilang bilyong mamamayan? Magkakagulo sila ron. Ngayon nga, mahina na yung ekonomiya nila. Alam ba ninyo na tinalo na ng Pilipinas ang ekonomiya ng China? Yung mga pro-China ayaw maniwala, pero yung mga lehitimong negosyante, alam yan. Okay? Di lalo na pagka sila ng gulo. Ina nga yung warning ng international community. Pag nanggulo ang China dito sa ASEAN, dito sa bansa, malalapit dito, kasama ang Taiwan, Pilipinas at iba pa, sanksyon, pahirapan sila. Magugutom ang Chinese community. Chinese people. Yan po yung mangyayari. Hindi ito pananakot. Ginagawa na madalas yan na maraming mga bansang kaalyado ng Amerika na isanksyon ang bansang nanggugulo. Kita nyo, sinanksyon ang Russia, sinanksyon ang Iraq noong araw, at iba pang mga bansa, ang Syria. Di ba yun ang ginagawa? Naghihirap talaga. Yun ang sitwasyon.